Pinalabas humarap kanina sa Senado si Janet Lim Napoles, ang di manoy utak sa pork barrel scam. Pero bukod sa nakita siya ng publiko at nakaharap ang mga nag-akusa sa kanyang whistleblower, wala gaanong napiga sa kanya ang mga senador. Paulit-ulit kasing in-invoke ni Napoles ang kanyang right against self-incrimination at ang pagsagot ng hindi niya alam. Live mula sa Senado, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, wala ngang nahita ang mga senador kay Janet Lim Napoles sa pagharap niya kanina sa Senado. 7 senador yung naghahalin-hinang magtanong dito kay Napoles. Kasama na rito si Senador Miriam Defensor Santiago, pero wala silang nakuha dahil ang tanging isinagot lamang sa kanila ni Napoles ay hindi ko po alam o I invoke my right against self-incrimination. Ang pinakahihintay na testimonya ng di umano'y utak sa likod ng bilyon-bilyong pork barrel scam na si Janet Lim Napoles inabangan ng buong bansa. Pero sa pagharap niya sa Senado ngayong araw, halos ito lamang ang paulit-ulit na isinagot niya. Hindi ko alam. Hindi po totoo. Hindi ko po alam sa kanila. Sasagutin na lang ho namin sa tamang panahon. I invoke my right against self-incrimination. Bakit daw po? Attorney-client privilege daw. At least bago po yung sagot na yan, tatanggapin ko ho yan. Ito ay sa kabila ng panggigisa sa kanya ng mga senador. Pag ganyan kang magsagot, I invoke my right. Lahat na lang tinanong, I invoke my right. Ibig ang sabihin sa publiko, sa isip at sa utak ng publikong Pilipino, may tinatago ka. Makikinig na lang po ako kasi hindi na ako magtatanong kasi wala naman pong masasagot sa ating katanungan. You're not making it easy for us eh. Or if it's true that you're innocent, you're not giving people reason to believe it. Ang nakasick leave dapat na si Senador Miriam Santiago, hindi pinalambas ang pagkakataong pigain si Napoles. Oh, there you are. Let me take a good look at you. Kasi naging RTC judge kasi ako eh. Batang-bata lang ako. At ang unang tinuro sa amin ay, ang unang katungkulan ng isang hukom ay pag-aralan niya ang pagmumukha ng testigo. Panghihimok ng senadora kay Napoles, kumantan at ituro kung sino ang totoong mastermind. Naniniwala si Santiago na wala itong kakayanan na magpasimuno ng ganitong kalawak na operasyon. Hindi naman pwede na ikaw, nanggaling ka lang sa Basilan, hindi naman sa minamaliit ko mga taga-Basilan, but what I'm saying is, wala kang sophistication. You're not exposed to the sophisticated lifestyle of Metro Manila. Hindi ka man nag-eskwela dito sa Metro Manila. Kaya ibig lang sabihin ang galing ka sa mahirap na pamilya. Sino most guilty dito? Sa mga nasangkot? Hindi ko po alam. O hindi mo alam? Oo, ako alam ko eh. Dahil napakalawak ng sakop niya. Parang empire niya eh. Huwag mong i-underestimate yung endili na yan. May asim pa rin si Tanda. Pero wala pa ring nahita si Santiago kay Napoles. Nang muling dikdikin sa kinalaman umano ng ilang mamabata sa pork barrel scam, Nababasa ko laging 3 senador. Ko kawawa naman. Di ba normal lang sa reaksyon ng isang tao ko. kaya naman bumanat muli si Santiago na huwag matakot sa mga sangkot na mambabatas at sa halip ay maging state witness na lamang para na rin makaiwas sa parusa. Magpalagay lang natin na found guilty ka, you will suffer a penalty of imprisonment of 20 to 40 years. Kaya lahanin mo yun. Basta sabihin mong lahat ng alam mo, hindi ka makukulong. Para kang naabsuelto, para kang na-quit. Samantala, payag naman ang kampo ng mga whistleblower na gawing state witness si Napoles para na rin daw ito para madiin ang mga malalaking individual na sangkot sa scam. Papayag kami, hindi kami kokontra. Kasi may mga pagkakataon na siya mismo ang nag-abot ng pera. Kung magsasabi siya na oo, ako mismo ang nagbigay sa legislator na yan, ibig sabihin mas mapapalakas natin. Hanggang sa huli, paninindigan ni Napoles na hindi totoong inutusan niya ang pinsang si Ben Hurley na gumawa ng mga peking non-government organization o NGO na siya naman pinaglagakan umano ng pork barrel ng mga kakonsyaba umano mambabatas. Si Luyat, iba pang whistleblower, matapang na pinasinungalingan ang sinambit ng kanilang Madam Jenny. Nagsisinungaling siya kasi bago po ako pumasok, 2002, meron na siyang mga kliyente at nag-form nauna na po nag-form ang 3 NGO na nag-transact na. Totoo po na may mga voucher na ginagamit ang JLN Corporation. Katunayan nga po kaming dalawa ni Arlene Baltasar ang magkatulong na ini-spread namin.
Sa isang pahayag, sinabi ni Senador Juan Ponce Enrile na sinusuportahan niyang investigasyon upang makilala na ang tunay na may sala. Pero inireklamo niya ang umani mga walang basehang akusasyon ng ilang miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee laban sa kanya. Muling nanindigan si Enrile na wala siyang kinalaman maging ang kanyang staff sa sinasabing pork barrel scam. Pero para kay Justice Secretary Leila de Lima na nataon pang katabi ni Napoles sa hearing, baka mas makasama pa kay Napoles ang mga maingat ng sagot kanina. Dahil nga dun sa mga yung sinasabing I don't know and hindi totoo yan, ganyan. Yun ang delikado. Yun ang delikado. She exposes herself to criminal charges for perjury. Jessica, sabi nitong si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Chafisto Guingona III ay pag-uusapan pa ng kanyang komite kung ibabalik pa sa Senado itong si Napoles. Jessica? Okay, Joseph, malinaw na impact-wise, pag-impact ang pinag-usapan natin, may impact talaga yung pagharap naman ni Napoles kanina sa Senado. Pero kung ang pag-uusapan natin value for the search for truth, doon medyo mahina, di ba? Doon muna tayo sa aspeto ng impact. At least ito yung una nating beses na nakita since ikulong siya, no? Itong nakita ulit natin itong si Napoles and naobserbahan. Ito yung sinasabi ng mga senador when they talk about kung ano yung value nitong pagtestigo niya ngayong araw, no? Nakita yung demeanor, yung paraan ng pagsagot nitong si Napoles doon sa mga tanong, doon sa pag-confront ng mga laman ng affidavit nung kanyang mga dating empleyado sa JLN Corporation. As far as yung observing yung demeanor, yung paraan yung ng pagkakandak ng sarili nitong si Napoles, nakita yan ng taong bayan. And sinasabi nitong Senator TG Guingona, and the public can, based on the observations, make their own conclusions, no? With regard to the value in terms of the cases against her, mukhang wala pa tayong nakukuhang substantial dito kay Napoles, no? Kasi puro hindi niya alam, I invoke my right against self-incrimination. But I guess it comes with the problem, no? Dun sa kasi nasa Senate siya, and this is not this is conducted in aid of legislation. Hindi siya parang ombudsman na fact-finding, no? Or sang DOJ na preliminary investigation. Ang outcome talaga na ang dulo ay malalaman yung totoo, Jessica. Okay, there lies the problem. Si Senator Santiago na mismo nagsabi, ano raw in aid of legislation ang pinag-uusapan dito. Gayong, di ba, ibang-iba ito sa court proceedings talaga. At sinabi pa ni Senator Santiago na obviously this is for the, the political fireworks for 2016. Yes, ang tinanong siya kanina right after niyang i-quiz itong si Napoles, she held a press conference right after. Sinabi niya, kung in aid of legislation dito, ang goal ng Senate, medyo malaking gawain niya, no? Kasi if we are going to talk about the PDAF and yung power ng mga lawmakers to appropriate unto themselves yung mga proyekto at pera para sa kanilang mga sarili, we're talking about the Constitution. So malaking bagay, no? So sinasabi nitong hindi na naman niya kinakailan na this is maybe for a different purpose for some senators, Jessica. Okay, at would it have helped? Kasi siguro parang even before naman na dumating dyan sa Senado si Napoles, parang more or less alam naman na ng mga senador na wala silang mapipiga sa kanya dahil di ba may right to right against self-incrimination, wala siyang abogado. I think they were prepared for this scenario. Ang tinatanong lang ng iba, kasi nabasa ko yung tweet ni maging ni spokesperson ng Supreme Court, no, si Attorney Teddy Te, na sinabi niya na maybe it should have been better kung nag-executive session na lang. Kasi to begin with, alam naman na nilang walang mapipiga kay Napoles. Bakit hindi pa pumayag dun sa executive session na hiniling niya? Baka sakaling baka dun siya nagsalita o kumanta. Although tinanong yan din yan sa hearing kanina, sinabi niya na yun din daw pala ang sasabihin niya sa executive session. Given nga nung di ba, latter part na ng mga hearing, siguro after lunch na siya na parang talagang walang mapigay yung mga senador, parang sinabi tuloy ng iba na parang baka tama siguro na pinagbigyan natin ng executive session. So somebody asked, I think it's Senator Bam Aquino or Senator Alan or si Cheese, no? Ang sinabi, pag ba nag-executive session tayo, ay iba ba yung sasagot mo? Sabi niya parang hindi naman. So it's the same. Kung ano yung nakuha nila na nakita ng publiko, yun din daw yung sasabihin niya sa executive session. Whether the executive session would have helped, maybe not, no? Tapos, so yun, Jessica. Okay, yung pagtatanong ni Senator Santiago kanina, although pag sa hearing mo papakinggan, parang medyo nakakatakot, no? Kasi may mga
salitang binibitawan si Senator Santiago doon na hindi mo alam kung saan papunta. Pero nung nag-press conference siya, malinaw pala na ang ini-establish ni Senator Santiago is, you know, si Napoles, ito ang natapos, this is where she came from. It's unbelievable na she could have done all of this without being in cahoots with, you know, bigger names in government, in the executive and the legislative branch. Correct, Jessica. Nung press conference, sinabi naman niya na parang alam naman natin, wala man siyang expectation na mag-spill the beans itong si Napoles, no? So, ang strategy na lamang niya, if yung mga kababayan natin were able to listen, I think you were able to listen also, yung discussion na parang galing ka ng Basilan, tapos biglang, bakit bigla kang mayaman? Yung anak mo nasa international school na, so from Basilan High School to International High School. On the surface, parang masyado namang minamalit ni Senator Santiago itong si Napoles. Yun ang immediate reaction pag dun ka sa hearing lang tututok, no? Hindi mo iisipin, ano kayang agenda nitong si Senator Santiago? But that became clear nung sa press conference niya na. Correct. Kasi the way, pag minsan kasi yung experience natin, pag mga ganyan na mga abogado o kaya mga huwes, yung mga nagtatanong, may mga, parang piniprepare mo muna yung witness, and then hintayin mo talaga kung ano yung point. And that was the point of Senator Santiago, na parang, if you are saying na hindi ka guilty dito, sabi ni Senator Santiago, mukhang naniniwala naman ako sa iyo kasi parang baka wala kang sophistication to think of all these schemes. So parang may pinupunto siya dyan na baka merong mga tao na nasa likod nitong si Napoles, no, na inutusan marahil na siya yung kinasangkapan para doon sa PDAF scam, Jessica. Okay, I believe sa mga abogado ang tawag doon ay laying the predicate, di ba? That's correct. That's correct. Okay, pero what's the next step for the Senate, 'di ba? Given itong mga sinabi ni Senator Santiago kanina na she went as far as naming the former Senate President Juan Ponce Enrile as behind the pork barrel scam. And then sinabi rin niya na not so many words, hindi siya naniniwalang si Napoles could have acted alone. I believe the word she uses, sino naglagay ng steel sa spine ni Napoles na nagawa niya ang lahat ng inaakusa sa kanya ngayon? Well, yung logical step na nung kinausap natin sa Senator T.G. Ginguana is that may na-mention ng mga senators and mga staff. And the logical next step would have been, or would be, ay pagpapatawag doon sa mga nabanggit na mga chief of staffs umano na mga senador. Pero ang sabi nitong Senator Ginguana ay pag-uusapan pa yan ng Senate Blue Ribbon Committee if they will proceed doon sa pagpapatawag ng mga nabanggit na mga empleyado ng Senado, Jessica. Okay, meron pa bang part 2 ito, Joseph? Anong balita kanina? Given na may yung nakita natin kung ano yung pwede at hindi pwedeng sabihin itong si Napoles, parang yung Senate Blue Ribbon Committee ay gusto muna nilang i-assess, no, kung ano ba yung nakuha nila today kay Napoles, and then later on decide whether a second attempt will produce a different result, Jessica. Okay, so going back to the question of Senator Santiago and mentioned in the opening statement ni Committee Chairman Senator T.G. Ginguana, nasaan dito yung in aid of legislation pala? Well, ang sinasabi kasi nila is parang kung na-abuse, no, yung PDAF. Ano ba yung PDAF? Product yan noong power ng mga lawmaker na magkaroon ng kapangyarihan para mag-select ng mga proyekto para sa kanilang mga constituents. Kung nakikita na merong pag-aabuso dyan, baka kailangan ng silipin at baguhin yung ganyang patakaran. Pero ang sinasabi nitong Senador Santiago, baka medyo ang pinag-uusapan na natin dito ay pagbabago ng konstitusyon, which is maybe a bigger task for the Senate. And not just the Senate, kasi kailangan involve mo dyan yung House of Representatives. Okay, maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.